Hello everyone! Welcome back again to our new episodes of Kapen Tuntuhan Med Edition! I'm Migs. I'm Joe. I'm Brad. I'm Jix. I'm Jello. And I'm Jazz. Welcome sa inyong tanan. So, karong adlaw sa atong new episodes kay sarihan na to ang occupational safety and health. So, para sa inyo guys, unsa inyong understanding about occupational safety and health? Well, sa pagkabalo na ako with the word itself, occupation and health, meaning safety sa tao, specifically sa tuang workers, and not just them, but also their work area. And that mainly nag-focus dyan sila sa prevention, sa treatment, sa management of those work health-related na mga injuries and illnesses. Every isa pa, it also has activities na nag-promote in maintaining the workers' mental health, physical health, social well-being of all workers ni siya of all occupations. So, aside na, importante po siya sa community so that we can provide intervention on how occupational and community health problems are linked, no? Parehas ng hazardous agent sa mga workplace ba na dili lang para sa mga workers siya makasakit, pero pwede po siya sa mga tao sa gawa sa workplace. So speaking of occupational health, no, meron tayong mga types of injuries dito. Meron tayong intentional at unintentional injuries. Sa intentional, ito yung mga in Tagalog pa, mga sinasadya natin na injuries to ourselves or to other fellow workers. And common example nito yung pag-inflict talaga ng physical harm, like for example, suntukin ko si Brad, ganyan. And then, sa unintentional naman, meron naman itong two types. Yung two types nito, meron itong minor and major injuries. So, mag-start tayo sa major. Sa major, ito na yung mga parang severe na rin talaga ng mga injuries, no? Like ma-amputate ang arm talaga, like nahulugan ng debris. Or kaya sa minor na naman, like if you would talk about minor, ito yung mga minor cuts and burns lang na makuha natin sa workplace. So, no, if meron din tayong injuries, meron din tayong strategies para ma-prevent ito. So, para maging good ang isang strategy, first we need to assess. So, paano natin malaman if, paano tayo makagawa ng strategy if hindi pa natin malaman. Then, we need to devise a strategy, then control. So, firstly is, example nito is health and safety training for workplaces. Then, kagaya good sa mga schools and common rin ito sa mga workplaces. And para malaman rin natin if good ang ating strategy, talagang involved rin ang ating mga employees or for example nga sa schools, students, employees. Then, feedback nila is important. So, paano natin malaman na nag-work ang ating strategy para ma-prevent if hindi natin malaman na good ito. So, like, importante dyan ang pag-communicate sa communication is key. Para mas maging efficient na. So, aside dali na punta sa occupational illnesses and disorders. So, kani siya, kaya makuha natin ni siya sa kanang long-term na exposed ka na gani sa imong workplace niya. Especially kanang na yung mga factors na kanang physical, biological, ergonomical, and this will cause diseases or illnesses. For example, kay respiratory disorder. So, sa respiratory disorder, kay common jud kayo ni siya sa cold workers. Dati sa ito ang lesson sa other med subjects na gi-mention dito ang pneumoconiosis. So, also known as the black lungs, di ba? Kani siya, diagnosis ni siya sa mga cold workers. And aside napoy ginatawag na asbestosis. Kaya common ni siya sa So na siya? Kato na siyang ginagamit ni siya as wall gani para kanang mag-init ang house. Especially sa kanang mga winter. Inana. Tapos, pag-expose ka kay makakuha kag asbestosis and makakuha siya lung cancer, mesothelioma, and mas lala kay makakos ni siya kanang lung failure, and then madito ang person. And common jud ni siya nga makakuha sa mga asbestos workers. And mapansin ninyo ilang mga equipment kaya gawin sila PPE, like more baga. So to add on naman dyan, aside sa respiratory issues na naman or illnesses, meron din tayong mga hearing problems. And dito sa mga hearing problems, usually ang mga common dito is yung mga workers na involved sa mga loud environments like mga construction workers, iba maingay na talaga yan. O yung mga tao na parang exposed sa mga speakers talaga na like over time ang kanilang hearing talaga ma-deteriorate na rin. And
itong hearing problem, ito yung pinaka-common as of now sa United States na marang occupational illnesses talaga disorder. Yun ako share about anang hearing loss ba kay. Dati akong lolo is kapitan siya sa gani nga lansya, and then yan gina-work kay mag-drive siya sa kanang boat, and then syempre loud noises medyo ng mga makina no, so exposed kay na siya na due to long years gani kay bilagod siya kada case ng work. Tas karon as an effect kay nabungol siya, and dili na pa siya kanang temporary lang nga pagkabungol, so ano na siya, permanent, and nagawin na siya hearing aid. So, naapod tayo ginatawag na actually musculoskeletal disorders and skin diseases. So, kanito siya itong mga types ng disorder, ang musculoskeletal. It affects the functions of our ligaments, our tendons, our nerves, and etc. Diri pod na bilang ang giingon kanina sa imong lolo nga noise-induced hearing loss. Tapos lastly, we have skin diseases, skin disorders. And as per its name, diri pod na belong ang mga eczema, rashes, chemical burns, mga allergic dermatitis, and usually most common ni siya sa mga fields of agriculture, forestry, fishing upon looking sa atong data. Yung sa mga occupational illnesses and disorders, good na discuss natin. Meron ba ako chika about yun? Yung classmate natin ba sa una, yung nag-stop na pag-aral, kaya nag-work na, yung si Kurt Briones ba? Nag-work yan siya noon, nagkaroon yan siya ng major injury pala. Ay, ang kanyang arm ba, pag-work niya sa construction site, kinahulugan o debris, yun yan, natanggal dyan yung arm. Galoy, good yan. No? Na kay mga interventions or preventions na gibuhat ang company na yung gi-work. Kaya Ganun, para no? Kay Luoy po kayo sa mga workers nila. Kaya mga like mga programs so like to see kung ano yun sila. Let's move on to the next segment. Yeah, see you! Bye! Hello everyone! Welcome back to our second segment of Kape and Kwentuhan Med Edition, na kung saan i-discuss naman natin ang mga interventions and preventions na pwede natin gawin or pwede gawin ng mga organizations within the company na para malasan ang mga occupational illnesses and injuries. Okay, so for the prevention and control of these occupational diseases, actually I think it's a no-brainer naman po na kailangan ng alertness and awareness of both the employers and employees, as well as the support gikan sa ato ang government. And fortunately, natin yung mga prevention strategies, mga simple things, little things that are very crucial para sa safety sa atong workers. So, for example, pag-assess and set of standards sa mga proper handling of harmful substances, like diba usually nakapaskill mo na siya like sa work area nato. Also, we have the engineering controls, like mga sharps disposal container, like what we have back there sa sa laboratories nato sa SPC. And we also need to monitor our environment, pag-monitor kung sa mga nagsakit. We also have to remove the hazards, harmful factors na maka-affect sa health sa ato ang workers. And we also have the pag-wear ng PPE, medical care and rehab. Yeah, kana. And also knowing wala jud dapat exemption sa nga nga protocols ko kay dapat na mag-comply kay syempre for the sake of everyone's health. Yeah. And lastly, kailangan po og coordinated efforts like trainings and seminars syempre para mas fully equipped sila as professionals para malasan ilang mistakes, para to eventually lead to the prevention of these occupational health diseases. Yeah. So, para po sa occupational safety and health protection professionals, kini kay mga eksperto na naga-focus good para safe ang isa ka workplace. Halimbawa, ani kay, for example, na ay kumpanya na nagpa-check sa ilahang planta. If safe ba ang ventilation nila para dili mamatay good sa ang mga workers nila, mamatay sa dili sila ka makaginhawa ba. So, ang mga expert kay mangita sila way para ma-fix ang issues. Ay, wait lang. Di ba apel po ang BFP like para i-prevent nila ang kanang masunog, o mga wirings, and for the sake po sa mga employees and katong mga customers nila, ingana. So, then, important po na to na need na to i-protect and educate ang atong workers, no? So, meron tayong mga program para dyan.
Ano sa mga programs? So, meron tayong tinatawag na Material Safety Data Sheets or MSDS. So, firstly, yung katulad kanina sa first segment, i-assess natin ang risk. Then, i-apply po nato. Gawa natin ang strategy. And, importante dyan ang regular conduct ng mga safety programs katulad ng sa mga nakikita ko natin sa school, yung mga fire drills or earthquake, something na mga drills. Then, importante, para po sa itong mga employee, ang health and wellness programs, katulad ng na-encounter ko nung college ako. Ngayon, katulad nung nakwento niya, na classmate natin dati, si Kurt Briones. Then, dati kasi parang, hindi man siya skinny dude, siya. So, kailangan, ngayon, before nung nakwento ni Migs, kailangan jud siya mag-workout. Then, sa pinasukan niya na trabaho, kailangan, meron silang mga freebie na gym memberships. So, parang, nung nakita ko natin siya, parang iba siya na parang nag-buff, nag-bulk na siya, meron siya mga muscles. So, yun, yun ang importante na mga gawin natin para sa healthier and safer na workplace. To add on ko dyan, although simple din ito and usually parang ginagawa rin talaga to ng lahat ng companies, parang masabi natin siya na minor action lang, pero malaki talaga ang kanyang tulong sa workplace natin, and usually ito yung mga regular check-ins sa mga workers. Kasi para not just to assess if okay lang ang kanilang performance physically, ganyan, and if free sila sa illness, ma-check rin ang kanilang overall well-being para maka-perform din sila na maayos sa workplace nila. Correct, tama dyan na. So, I think that wraps up our session for today. Yung tanawin na tunan. Yes, grabe dyan ilang mga learnings from our previous lesson, di ba? Nag-apply dyan nila ilang mga understandings. I hope ang mga viewers and listeners natin dyan may na-learn din. Yes. Anyways, thank you for listening and good night. See you in the next episode. Bye-bye! Thank you so much. Thank you so